everyone. Ayan, isang napakaganda. Hello. Sabay ganun. Ayan, isang napakagandang hapon po sa bawat isa. Wow, ang ating pong paksa ay Holy Spirit. Wow, sabi nga dito, to know the Holy Spirit, the most wonderful person. Wow, yan po ang ating pag-aaralan sa hapong ito, ang banal na Espiritu, ang the most wonderful person na siya dapat na inaalam, kinikilala ng bawat isa sa atin. Sapagkat ang Holy Spirit, siya po talaga ang pinadala ng Panginoon. Tayo po muna'y manalangin. Heavenly Father, maraming pong salamat sa iyo na sa hapong ito, Panginoon, kami po ay nakatipon dito sa kalagitnaan ito upang pag-aralan ang iyong pinadalang ang kaloob, regalo sa bawat isa sa amin, ang banal na Espiritu. Hallelujah. Heavenly Father, maraming salamat po that you have gifted us with the Holy Spirit. At aming dalangin, ang Holy Spirit po talaga ang manaig, makapanaig, ang makapanguna, Panginoon, hallelujah, magbigay ng karunungan at katalinuhan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Heavenly Father. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. Sabi nga natin, ang ating paksa ay the promise. The promise which is the Holy Spirit. Ba't nagmamic pa ako? Kanina ka ako, nag-aral sila, paikot lang. Di ba kami pwedeng paikot na lang? Yan, para nakaupo, matagal tumayo eh. Kasi isang oras ituturo, isang oras ako tatayo. Yan. Amen. Thank you, Lord. Yan. Magmamay pa ako. Magkakaharap naman tayo. Tayo magmay. Magmamay pa. Magharap na kayo. Kailangan? Nakalive daw po. Oh, my gosh. Sorry. Ayan. Kailangan pa tumayok talaga. Hindi na, kailangan mo po. Ayaw talaga ako papaupuin. Hindi po, marap na po kayo sa akin at naka-live daw po kasi tayo. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise God, ang ating paksa ay the promise, which is the Holy Spirit. Sabi po dito, to know the Holy Spirit, the most wonderful person of all. Napakaganda, napakagaling, no, the most wonderful person. Siya po yung ating tatalakayin, siya yung ating pag-aaralan, at nawa po talagang mag-gets natin talaga ano ba ang Holy Spirit. Ang sabi rito sa ating biblical foundation, sa isang okasyon daw po, hallelujah, sabi, while they were eating with them, sabi dito, He gave them the command, do not leave Jerusalem. No? Nagutos po ang ating Panginoon na huwag nilang iiwanan ng Jerusalem. Sapagkat, sabi doon, but wait for the gift of my Father promised, which you have heard of me speak about. For John baptized with water, but in a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Huwag daw silang aalis doon sa Jerusalem. Ito po ay yung nandun sila sa upper room, yung about 120 people nandun sa upper room, sabi huwag kayong aalis dito sapagkat bababa sa inyo ang kaloob, ang regalo. Ang Holy Spirit po ay regalo na mula sa ating Diyos Ama. Kaya po, pag sinabing regalo, wow, masarap. Masarap tanggapin ang regalo, di po ba? Pagka binigay lalo ng ating Ama. Kaya po, ayun, hindi sila umalis doon sa upper room sa Jerusalem at nag-antay po sila at doon po nila na-encounter
Kasi ito pong ating EGR tayo, di ba? Encounter God Retreat. Na-encounter po nila talaga doon ang Holy Spirit doon sa upper room. Kaya napakaganda po talaga ng promise ng ating Panginoon. Sabi rin dito, He gave them this command, do not leave Jerusalem. Ayun, sapagkat dito po nila ma-encounter ang Holy Spirit. But, sabi doon, antayin ninyo ang regalo. Wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. Na narinig nyo na sinabi ko sa inyo. Si John the Baptist baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi po dito, tayo daw po gusto natin napapangakuan. Na lalo na pag tinutupad yung pangako. No, tayong mga babae, mga nanay, kahit na itong isang kasama natin dito, may asawa ka na ba? Dalawa pala yung dalaga rito, tayo lang pala, dalawa nanay. No? Aba, napangakuan siya, nabigyan ng roses. Di ba, masaya? Pagka tinupad ang pangako, ay masaya. Pag may pangako din ng mga asawa natin at ibinigay, darling, lalabas tayo. At tinupad, wow, ang saya natin. Di ba? So pagka pala tayo ay nabigyan ng mga pangako, napakasarap na tinutupad nila yung mga pangako nila. Yan. Unfortunately, merong mga people, may mga tao daw na gumagawa ng pangako pero wala palang intensyon na gampanan yung ipinangako nila. Minsan kasi lalo na sa ating mga nanay, di ba yung mga bata ang kulit, Mami, bil mo ko nun, bil mo ko nun, bil mo ko niyan. Para lang matigil na yung kakulitan, oo na nga, umuo ka pero no intention of keeping your promise. No? Wala kang intensyon na tuparin yung ipinangako mo sa bata. Ayun. At lalo na nitong nakaraang halalan ng mga barangay. Di ba? Ang dami nilang promises na ginagawa. No? Makikita mo sa kanilang mga kokos talaga, pangako doon, pangako dito, kung ano-ano ang mga ipinapangako nila. Bibigyan ko kayo ng bahay, bibigyan ko kayo ng ganyan, ng ganito. May natupad ba? Wala. Si Marcos nga eh. Di ba? Gagawin daw 20 pesos yung bigas. Nagulat ka pa, ngayon 56 na yung bigas. Nagulat pa ako, bumili ako ng kalahating kaban, ninutusan ako ng anak ko. 1.4 na? Ay sus, dati 9.20 lang yon. Grabe, ang laki ng itinaas. So, nasaan yung pangako na ipinangako ni BBM? Gagawing 20 pesos yung bigas. No? So, ang hirap talaga ng mga campaign promises na hindi nila tinutupad. Ano pa? Yung mga tao daw na in love. Ayan, sasabihin sa'yo ng lalaki sa inyong mga dalaga, I love you forever. Magbabago talaga ako para sa'yo. Pero nung mag-asawa na, wala pang isang buwan, balik na naman sa bisyo. Di ba? Yung pangako na napapako. Kaya po, mga dalaga, wag po kayo kukuha ng hindi mananampalataya. For sure. Sigurado na niloloko lang nila kayo sa pangako. Hindi totoo. Kaya pag kayo ay kukuha rin lang ng mapapangasawa, siguraduhin ninyo mananampalataya. Kasi marami akong alam dyan, no, na nanligaw, sumama sa church. Yung lalaki, sumama doon sa babae. For a while, for siguro 2 or 3 months. Then nagkasagutan na at nagkapangasawaan. Aba, mga 5 buwan na, 6 na buwan na, o 1 taon na. Wala nang dumadalo ng church. Samantalang, nung dalag at binata yung lalaki nangako. Pinangakuan si babae na talagang dyan ako a-attend ng church. Pero nung kasal na, wala nang nagawa si babae na sinabi ng lalaki na hindi ako a-attend dyan. Meron ako na doon sa aming church sa Alido. Yung babae, nung uma-attend yung lalaki, na habang nandiyan pa yung asawa niya na nag-aantay ng tawag bilang seaman, sama sa church. Yung babae, kasi pinag-pray namin na maalis na yung asawa niya. Nung makaalis si lalaki, hindi ko na nakita. Hindi na umattend ng church. Kasi nung sinabihan ko, attend ka naman dito sa church ulit. Katoliko po kasi ako eh. Di ba? Ayun, lumitaw yung layunin niya na kaya lang siya sumasama doon sa asawa niya dahil pinagpe-pray namin na maalis bilang seaman. Nung maalis, nakaalis na, okay na siya, meron nang dumadating sa kanyang pera, yun, hindi na sumasama sa church.
hopefully, prayerfully, na talagang muli ay makabalik siya sa church. Pero sinabihan namin yung asawa niya lalaki, pinasabihan ko dun sa nanay niya, pasabihan mo naman yung asawa mo na muli ay umattend ng church. Sabi ay a-attend daw muli sa Sunday. Prayerfully, hopefully, na maka-attend siya ulit sa Sunday. Ayan, yan po yung mga promises na po ng ginagawa ng mga people in love. Yung mga ginagawa ng mga magulang sa kanilang anak. Oo ng oo sa anak. Pero pagdating ng oras, wala naman pala. Hindi naman pala itutuloy. Ganyan, minsan, yung apo ko, sinisita ako niyan, minsan, yung apo kong dala-dala rito, si Zoe. Mama, puro ka naman pangako, di mo naman ginagawa eh. Ayun. Kasi minsan, sobrang kulit lang, kahit na hindi ko naman kaya, pinipilit niya akong bilhin. Saka ako aksi yung tao na pag hindi Yan. Sa Isaiah 55 verse 11, ang sabi po doon, magiging gayon ang aking mga salita na lumalabas sa bibig na hindi babalik sa akin ng walang bunga. Kundi gagampanan ang kinalulugdan ko at giginhawa sa aking pinagsuguan. Praise God. Hallelujah. Yun ang sinabi. Sabi dito, kanina pinag-aralan natin yung mga hindi tinupad yung promises, di ba? Pero si God, ang sabi ng Isaiah 55:11, tutuparin niya lahat ng kanyang mga ipinangako sa atin. No? Sabi niya, wala daw salita siya na ibinigay sa atin na hindi babalik sa atin. So napakahalaga na talagang ang salita ng Diyos ay ating pinanghahawakan. Marami na tayong promises na natanggap sa ating Panginoon at marami na rin siyang kinatagpo sa mga promises na yon na ibinigay sa atin. Sabi dito, we find many promises in the Bible. Ano po? God promised to multiply Abraham so that his descendants will be like the stars in the sky. Ayan. No, pinangakuan po ng Diyos si Abraham. Ano nangyari sa pangako niyan? Sabi niya kay Abraham, nang iyong mga lahi, hallelujah, ay magiging kasindami ng buhangin sa karagatan, doon sa dalampasigan. Ano po, nakita naman natin na dumami talaga, buong mundo na. Tayo po lahat ay descendants po tayo lahat ni Abraham. Ano po? Ayan, ano pa? God promised the people of Israel that they would be His special treasure. Diba? Talaga naman, ang bansang Israel talaga yung special sa ating Panginoon. No, nakita naman natin, lahat ng labanan ngayon, pero ang Israel pa rin na nananalo. Nabalitaan niyo po ba, nalaman niyo yung 5-day war na ginyera ang Israel ng mga kapaligid niya? Dapat talo na siya dahil buong paligid niya, ginyera siya. Ano nangyari? 5-day war. Siya pa ang nakasakop doon sa mga kapaligiran niya. Ganon siya katindi, ganon siya ka-special, ganon siya tinitreasure ng ating Panginoon. Amen, hallelujah. And sabi rin dito, God promised to build a house for David. So nakita naman natin, di ba, na ginampanan yun ng Panginoon ng paggawa ng si Solomon, ng templo para sa kanya. Si Solomon ay anak ni David na pangako niya kay David, pero si Solomon ang nagtupad. Amen. Kasi po, sabihin, maraming napatay na kasi si David. Kaya hindi siya inalaw na siya yung gagawa ng temple ng God, kundi si Solomon. The wisest man. No? Sabi nga, si Solomon ang pinakamatalinong tao. Yan. What promises does God have for you today? Meron ba kayong mga notes na ibinigay sa inyo? Wala. Okay. Meron nakasulat dito, praise God.
I was on this earth for 30 years, but it was best for you that I went to be with the Father. If I had stayed, the counselor would not have come to you. Ang sabi ng Panginoon po, nung siya nandito, 30 years po siya. Actually, 33 years na po siya nandito. Nasabi niya dito, mas mabuti para sa inyong ako ay pumunta na sa Ama. No? Sabi niya diyan. Pero sabi niya, the counselor would come to you if the counselor would not have come to you if I'm not going to the Father. Ano po? Sabi din dito, when I went to be with the Father, He promised to give you the best gift. Wow, the best gift pala yung ating nanggap, yung Holy Spirit. And this is the promise I make to you. I promise to send you the one who will help you in everything you need. Pinangako ko sa inyo yung isa na yon na ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong kailangan. Everything you need. The one who will comfort you when you feel sad or in distress. Siya din po yung the one. Yan, the one yan. Na i-comfort ka niya kung malungkot ka at kung nadidistress ka, ay talaga naman, papagaanin niya. At sabi din niya dito, I promise to send you the Spirit of truth, who will guide you into all truth. He will reveal my secrets to you and will show you what is yet to come. Siya yung magpapakita sa atin, ang Holy Spirit, ng mga darating pa. Ng mga darating pang mga bagay. Sabi din dyan, I promise that I will give Him to you if you ask Him. Bibigay daw ba pag tayo ay humingi? Amen. Yun ang sinabi niya, if you ask, I will give it to you. Di po ba? Sabi dyan, when you receive Him, your joy will be complete. Amen. Na po, na talaga na hiningi natin ang Holy Spirit po, na tinanggap niyo po ba ang Holy Spirit, lahat kayo? Nagtatangs na kayo? Kasi thanks is the evidence that you have accepted the Holy Spirit. Nagtatangs na kayo? Amen. Amen. Hindi ka pa nagtatangs? Kasi ang thanks is the evidence na tinanggap mo ang Holy Spirit. Mamaya po, sabi dyan, di ba? Ask. If you will ask, He will give it to you. Mamaya po ay hihingin natin yan. Po, hihingin mo sa Panginoon na ipagkaloob sa iyo ang banal na Espiritu at ibibigay niya para daw magkaroon ka ng joy, kagalakan. Amen. Ayan, ang message content natin, sabi dito, ano ang Holy Spirit? Who is the Holy Spirit? Sabi dito, the Holy Spirit, He is a person. Person daw po siya, parang katulad po natin na tao. Ano po? Sabi diyan, during Jesus' baptism, the Holy Spirit descended as a dove and alighted on Him because the Holy Spirit is a person. Ano po? Tingnan din natin. When we say that He is a person, we are referring to the fact that He has the same characteristic of a human being. Kaya po sinabi siyang a person, dahil po meron siyang kaparehas natin ng mga kaugalian, karakteristik. Ano po? Yung mga bagay na yon. Kaya po sinabing He is a person. Ano sabi dyan? When sabi dito, He loves, nagmamahal siya. He feels, nadarama niya. Na po, ang sabi din dyan, He is grieved, nalulungkot din siya. Na pagka siya ay nagigrieve ng mga tao. Na po, at sabi pa dyan, He sympathizes, nakikisimpathize din siya sa mga, problema natin. Kung may problema ka, He sympathizes with our problems, if we are sick, He sympathizes with us. Ano po? Kaya po, talagang ang Holy Spirit is a person. Ano pa ang sabi diyan? And He experiences the emotions we experience. Nararamdaman din daw po ng Holy Spirit ang nararamdaman nating mga emotion. No? Kung nalulungkot, no? Kung masaya, no? Nalulungkot ang Holy Spirit kung tayo ay hindi sumusunod. May lungkot din. Masaya siya kung tayo ay sumusunod. Di ba? Kaya talagang parang siya ay tao na ating kasama, ang Holy Spirit. Ang sabi rin dito,
Some people think that God is not interested in their problems or in what they are living through, but they are mistaken. Napakala kasi ng mga tao na to, hindi alam ng Panginoon ang nangyayari sa ating buhay. Kung ano yung problema natin, ay hindi niya alam. Pero hindi alam ng tao, alam lahat yan ng Diyos. Wala nga tayong maililihim sa Diyos. Iniisip mo pa nga lang, alam na niya eh. Di ba? Sasabihin mo pa lang, alam ni Lord yung sasabihin mo, hindi ba? Kaya alam lahat ng Panginoon, ng Holy Spirit ang meron tayo. Alam niya lahat ng ating mga problema. Pag mayroong nagkasala, the Holy Spirit is grieved. Nalulungkot siya pag mayroong nagkakasala pa sa atin. When someone obeys, ang Holy Spirit nagre-rejoice. Masaya siya pagka nasa church tayo. Dahil sumusunod tayo, go to church, di ba? Galang mo yung Sunday, talagang pumunta ka doon sa gawain ng Panginoon. Nagre-rejoice ang Panginoon. No? So, natutuwa siya pag tayo ay nasa gawain ng ating Panginoon. The Holy Spirit rejoices when someone is in testing. Nagre-rejoice pala pag tayo ay sinusubok. Bakit? Tinitingnan lang ni Lord kung yung pagsubok na ating pinagdaraanan ay mapapagtagumpayan mo. Tandaan po natin, ang pagsubok ay ano po lang yan. Pinapadala ng Panginoon ang pagsubok para makita saan ka ba. To show what is inside your heart. Subukin ko nga itong anak ko na to na makita ko ano laman ng puso. Nang sinubo ka, nagalit ka, yun ang laman ng puso mo. Galit, di ba? Pero nung sinubo ka, napagtagumpayan mo ang pagsubok, ayun, pumasa ka sa testing ng ating Panginoon. Amen? Kaya po, ang pagsubok ay testing lang yan. Huwag po kayong papayag na may pagsubok, magdaramdam agad kayo. Pag may pagsubok, nagagalit kayo. Kasi gusto lang makita ni Lord, ano kaya laman ng puso ng anak ko na to? Pagmamahal ba sa akin o pagkapuot? Kasi minsan pag dumating yung sobrang pagsubok ay nagagalit yung tao. Di ba? Parang yung pagsubok sa buhay niya ay hindi niya kayang panagumpayan. Kaya nagagalit siya. Pero hindi niya alam kung pagtatagumpayan niya ang anumang pagsubok, blessing. Once na you pass every pagsubok, may blessing. Ang Panginoon ay nagbibigay ng pagpapala doon sa mga nagtatagumpay. Ano po? Amen. Hallelujah. The Holy Spirit sympathizes because in all of our affliction, He was also afflicted. No? Nakikisimpathize siya sa atin dahil naranasan niya ng Panginoon eh. Di ba? Ang Panginoon, nakita ba natin ang pinagdaanan niyang pagsubok? Siya'y pinalo, sinaktan, pinako sa krus. Di ba? Lahat na yun, natanggap niya. Tayo pa kaya? Tanggapin din natin anumang pagsubok yung dumaraan sa atin. At sigurado tayo, merong pananagumpay sapagkat napagtagumpayan na ng ating Panginoong Hesus. At nasa atin na ang Holy Spirit para lalo natin makita na tayo ay victorious army of God. Amen? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. The Holy Spirit is as real as you and I. Totoong-totoo po ang Holy Spirit. Hindi po siya sa wala lang, sa deadma lang. Hindi po. Totoong-totoo po ang banal na Espiritu na siya ang ipinadala ng ating Panginoon upang, sabi nga, ay ibigay sa atin ang lahat ng ating kailangan. Upang tayo alawin kung nalulungkot. Upang tayo bigyan ng lakas, ng sigla, kung tayo dumaranas ng mga kapagsubukan. Amen po. Ang sabi din dito, it is therefore important that we do not ignore Him. No? He wants our words and waits for us to ask Him about every step we are about to take as we lay
them down before Him. So nakita po natin na talaga yung mga salita natin ay nag-aantay lamang ang Panginoon na talaga tayo magsalita sa Kanya. Nag-aantay lamang ang Panginoon para dinggin tayo. Sabi nga, in every step we are about to take, hallelujah, as we lay them down before Him, bigay lamang natin sa ating Panginoon at ang Panginoon nag-aantay. Ano nga ang Holy Spirit? Ating pag-aaral, He is a person. Yan ang number 1 natin. He is a person. Number 2, ang sabi doon, He is our comforter. Ang sabi dyan. Sabi doon, but I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send Him to you. So ito po yung sabi ng Panginoon na siya'y aalis. Na siya'y aalis at pag siya'y umalis, ipapadala niya ang kanyang Holy Spirit. Yung Holy Spirit, siya yung tutulong sa atin. Kasi ang Holy Spirit, napakalaki po kayong kapangyarihan niya. Si Jesus, nung panahon na yon, doon lang siya sa Israel. Hindi na siya pwedeng pumalibot sa buong mundo. Samantalang ang Holy Spirit na ipapadala niya, kahit sabay-sabay pa tayo na kumausap sa Kanya, pakikinggan niya tayo. Amen. Kung nasa Australia ka, nasa Canada, sa Philippines, lahat tayo ay tumatawag sa Holy Spirit, lahat yun ay diringgin. Kaya napakaganda po ng regalo ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, I will send you the gift. Ipapadala ko sa inyo ang tutulong sa inyo. Kung hindi ako aalis, wala ang Holy Spirit. So, kailangan, importante, mahalaga na siya ay bumalik sa Ama upang siya ay maipadala niya ang Holy Spirit sapagkat ang Holy Spirit will be the one to really teach everyone of us. Kahit saan ka pang mundo naroroon, from the east, from the west, from the north, from the south, saan ka man naroroon, kayang-kaya kang dinggin ng Holy Spirit, kayang-kaya kang tulungan ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit po talaga, hallelujah, ay napakagandang handog ng ating Panginoon sapagkat hindi natin kailangan na pumunta pa kung saan. Just a prayer away, the Holy Spirit is there. Di ba? Wigkasin mo lang ang Holy Spirit. Holy Spirit, mag-pray ka lang sa Holy Spirit, andyan na siya. Hindi mo na kailangan mag-intay pa ng 90 days. No? Ngayon mismo, sasagutin ka ng Holy Spirit. Amen? Kaya po napakahalaga ng Holy Spirit. Kino-comfort niya tayo kung may problema tayo, kung namatayan ka, nalulungkot ka, anumang sitwasyon mo, He is comforting us. Siya ay nagbibigay sa atin ng kaaliwan. Kung may problema ka, bibigyan ka ng sagot sa problema mo para maaliw ka. Di ba? Lahat ng kailangan natin, sabi nga natin kanina, sa binasa natin, everything we need. Di ba? Binasa natin, everything we need. Ang Holy Spirit ang bahala. Kaya napakahalaga po ng Holy Spirit. Kaya po, kung hindi niyo pa natatanggap ang Holy Spirit, mamaya, hallelujah, ay tanggapin po natin ang Holy Spirit. Amen. Hallelujah. But I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. If I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send Him to you. Yan po ang sinabi ng John, na ipadadala sa atin ng Panginoon ang Holy Spirit. Ang sabi ng Scripture, sabi dito, the Scripture teaches us that the Holy Spirit is the promise of God for every believer. Ito po ang pangako ng ating Panginoon sa bawat isang mananampalataya na tumanggap sa Kanya. Sabi dito, that His coming enable us to enjoy communion with Him. Sabi nga niya, I am going to send you what my Father has promised, but stay on the city until you have been clothed with power from on high. Dito na po yun, yung doon sa 120 days sa upper room. Po yung 120 days sa upper room, doon po bumaba ang Holy Spirit sa mga mananampalataya. Sabi nga, bumaba ang Holy Spirit sa kanila bilang tongues of fire sa kanilang mga ulunan. Kumbaga isang malaking fire, biglang bumaba na hati-hati na pumunta sa kanilang mga ulunan at pinuspos ang lahat ng mga believers doon sa upper room. At hanggang ngayon,
ang Panginoon, ang Holy Spirit pa rin ang pumupuspos sa lahat ng mga nakakakilala sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, talagang tumawag, humingi na Lord, puspusin mo ako, punuin mo ako. Hanggang ngayon, ginagampanan ng Holy Spirit ang trabahong yun. At hindi siya titigil hanggat hindi pa bumabalik ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. When Jesus ascended into heaven, the disciples thought that they were going to be left on their own. However, when the Holy Spirit came and they realized that they would have a friend who would always be with them, the Holy Spirit is also willing to meet us in our need and will walk to us forever. So nakita natin na po, yung mga mananampalatayano, nakala nila nang umalis si Jesus, malungkot na sila. Akala nila ay wala nang tutulong sa kanila. Ang sabi riyan, di ba? The disciples thought they were going to be alone, left alone. Pero hindi nila alam, kaya umalis si Jesus. Actually, alam nila. Ang sabi ni Jesus, ipapadala ko ang gift ng aking Ama. Alam nila siguro na medyo nalungkot sila, nalimutan nila, no, na may pangako ang Diyos. So, nung umalis ang Panginoon, nalungkot sila. Pero hindi nila alam, bababa pala ang kaloob, ang regalo, ang dakilang regalo ng ating Panginoon sa mga mananampalataya, ang banal na Espiritu. Yan. Number 3, He is our guide. No? Kanina sa number 1, He is a person. Sa number 2, He is our comforter. Siya yung ating mang-aaliw. Ngayon po, ang sabi nito sa number 3, He is our guide. Siya yung ating gabay. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang sabi ng John 14:6. No po? Siya yung gabay natin, ang Holy Spirit. Ano po ang sabi rin dito? When the Lord was on the earth, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. He was and continues to be the only way to the Father. But when Jesus left the earth, He promised to send the Holy Spirit to guide us so that we would not stray from the right path. Kaya po pinadala niya ang Holy Spirit para hindi tayo maligaw ng landas. He will not go astray. Di ba? Hindi tayo maliligaw. Kundi patuloy na tayo po ay nandoon sa tamang daan, sa tuwid na daan. Hindi po yung dating daan. Tuwid na daan. Amen po. Yung daan na talagang doon tayo itutungo ng ating Panginoon sa tamang daan na yan. Amen. Ang sabi rin dyan, the Holy Spirit is the only administrator of heaven's riches. Wow! Ang Holy Spirit palang administrator ng heaven's riches. Siya pala. So, dapat pala lagi natin kinakausap ang Holy Spirit para yung heaven's riches ay padala sa atin. Di ba? Kasi siya yung administrator ng heaven's riches. Hallelujah. Wala. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own, but He will speak only what He hears. And He will tell you what is yet to come. So ang Holy Spirit po, ang siyang gagabay sa atin, siya din po magsasabi sa atin, ano ba yung mga magaganap pa. Siya din po ang magsasabi. Di ba minsan, pag tayo nagpe-pray, nalalaman mo na merong something na bibigay ang Panginoon o merong something na gagawin ng Panginoon. Ang Holy Spirit po kasi, pag tayo nagpe-pray, nangungusap po talaga ang Holy Spirit. Kaya po kailangan lagi po tayong continually talking to the Holy Spirit, continually talagang lagi tayong nakikipag-commune sa Holy Spirit sapagkat siya po ang talagang siya yung gagabay sa atin. Hallelujah. At sabi nga natin kanina, siya yung administrator of heaven's riches. The Father, the Son, share
in the entirety of those endless riches. Ano po? But the Holy Spirit is the one who reveals, interprets, and distributes them. So nakita po natin, ang Holy Spirit daw po ang magpapahayag, ang magpapaunawa sa atin, at siya din po ang magdidistribute ng riches na yan. Ako one time, lagi ko to nasasabi, pero hindi pa nangyayari. One time after na mag-worship kami na family, after ng worship, nagkapuspusan talaga, halos nasa sahig na talaga ako. Tapos noon, pagkatapos noon, nung hihiga na kami, biglang may nangusap sa akin. First time ko na narinig ang Holy Spirit na talagang nagsalita. Dati ang dating sa akin ng Holy Spirit, yun, the first thing that comes in my mind, yun. Pero ito hindi, narinig ko talaga ang tinig niya. Sabi niya, may kayamanan dyan sa likuran. Wow! Di ba sabi nga, He is the one who distributes the wealth? Sabi sa binasa natin, siya yung nagpabibigay ng mga pagpapala, siya yung nagbibigay. Ang tagal ko na pong inaantay. Bumili pa ako ng ano ba yun, magnetic para hanapin ko saan yung wealth doon sa likuran namin. Tapos nung ginagawa yung bahay ng anak ko, lahat ng hinuhukay nila, binabantayan ko. Tinitingnan ko, saan kaya Lord yung wealth dito? Natapos na maghukay, natayo na yung bahay. Wala pa, Lord, saan ba rito sa likod? Inaantay ko pa rin hanggang ngayon. Narinig ko kasi, talagang narinig ko na nagsalita ang Holy Spirit. I'm still waiting na talagang makita ko yung pangako na yon ng Holy Spirit. Sapagkat sabi niya, He is the one who distributes wealth. Inaantay ko po yun. Isang araw, matatagpuan ko din yan. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi doon kanina, He is our guide, di ba? Yan, siya yung gumagabay sa atin. Ngayon, number 4, He is the one who glorifies Jesus. Ano po, sabi doon, He will glorify me because it is from me that He will receive what He will make known to you. All that belongs to the Father is mine. That is why I said, the Spirit will receive from me what He will make known to you. So nakita po natin na lahat po ng sinasabi ng Holy Spirit ay tinanggap natin sapagkat yan ay gusto niyang ipaalam sa atin. No po? At sabi diyan, all that belongs to the Father is mine. Lahat ng meron ng Ama ay sa akin. Di po bang sabi doon? At ipinapahayag niya yan sa atin. And sabi diyan, di ba, that He will receive what He will make known to us. At ang sabi rin diyan, that is why I said the Spirit will receive from me what He will make known to you. So nakita natin lahat po ng pinapaalam sa atin ng Holy Spirit is for God to be glorified. Mag-glorified ang ating Panginoon. Kung may sinabi sa atin ng Holy Spirit, ano yun? Hindi kanya sinasabihan ng basta-basta. Yung gagawin mo na yun, may sinabi sa'yo, for God to be glorified. Mag-glorify ang Panginoon. Minsan sinasabi sa atin, binulong sa atin, binigay sa atin sa panaginip. Minsan nga, nanaginip ako sa bus, no? Nakasama ako sa parang field trip ng mga board of directors ng kumpanya ng anak ko. Naisama ako, tuntuang ako na libre. Pero actually, 5,000 ang halaga nun. Kaya lang, merong isang pamangkin ako na board of directors na hindi sumama, sa akin niya ibinigay. Tapos nung nandun na kami sa bus, siyempre, papuntang Ilocos yung trip namin. Wala akong isip na mag-share ng gospel. Wala. Pero, nung ako'y naidlip sa bus, binigyan ako ni Lord ng dream. Ang pinanaginip niya sa akin na isang malaking tubigan na isang dami, isang rekwa yung mga isda. Napakaraming isda. Tapos sabi ko, Lord, are you reminding me na eto yung mga isda sa bus na to? Nire-remind ako ng Panginoon kasi parang wala akong balak mag-share ng oras na yon. No? Kasi parang board of directors, di ba? Parang nahihiya ako. No, minsan kasi dumadating din sa buhay natin, nahihiya tayo pag medyo matataas yung mga tao. Ano po ba? So parang nahihiya ako. But God gave me a dream. Yun nga, nakita ko isang malaking tubig na sangwatawang isda, napakaraming isda. So nandun na yung pangungusap ng Panginoon sa akin. Ano po? Kinausap ko yung may-ari ng company.
Kasi yung namatay yung asawa ko, nagpunta siya sa amin nung patay ang asawa ko, medyo nakausap kami, medyo nagkaroon kami ng magandang pagkakakilala. So sabi ko, Ma'am, God gave me a dream. Sabi ko sa kanya, pinakita po sa akin ng Panginoon na dito po sa bus na talagang merong napakaraming isda. Na po, ang sabi po ng Bible, ang mga isda ay mga tao at ang mga tao ay dapat maligtas. Ang mga tao ay dapat sabihan ng salita ng Diyos. Ma'am, pwede po ba akong mag-share ng gospel? Ayun, kaya sabi, sige. Meron pang mic doon sa bus kasi merong, di ba, yung nagsasalita pag nasa na kayo, ganyan. So talaga po nag-share ako sa loob ng bus. Po, siguro may 50, lamba-laman, puno yung bus. Yun. So nakapag-share ako ng gospel. Di ba, sino nag-glorified? Di ba si Jesus? Siya yung nangusap sa akin through dreams. Nangusap siya, binigyan ako ng panaginip, doon mismo sa loob ng bus. Sinabi ko doon sa may-ari ng kumpanya at pinayagan naman ako na mag-share ng gospel. So, pag may pinangusap sa atin ng Panginoon, it is to glorify Jesus. Hindi siya nangungusap ng walang dahilan, ng basta-basta lang. Meron siyang gustong ipagawa, meron siyang gustong sabihin, meron siyang nais na gawin natin. Kaya po ang Holy Spirit po ang nagtuturo sa atin kung ano yung dapat nating gawin. So, hallelujah. Para mag-glorify po ang ating Panginoon, kaya tinuturuan niya tayo. Amen. Hallelujah. The Holy Spirit is the only administrator. Yan. Yan yung sinabi ko kanina. Heaven's riches. The Father and the Son share in the entirety of those endless riches. But the Holy Spirit is the one who reveals, interprets, and distribute them. So antay-antay lang po tayo. Meron po sa atin na i-reveal, no? I-reveal na natin sa atin ni Lord. Nasaan ba yung mga kayamanan na yan? Amen? Sabi din dyan, i-interpret niya sa atin at i-distribute. We are on the last days. And alalahanin po natin ang sabi ng Bible, on the last days, the wealth of the sinners will be given to the righteous. We are on the last days, so we are just waiting. Wait lang tayo, andyan na. Andyan na ang bonggang-bonggang pagpapala na ibibigay sa atin ng Panginoon para mag-glorify ang ating Diyos, ang Holy Spirit, ang magtuturo niyan sa atin. Handa na ba kayo natanggapin ang bonggang pagpapala ng ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Hallelujah. If we have a close relationship with the Holy Spirit, He will be able to access divine treasures. And the third person of the Trinity will enable us to enjoy them. Yan, sabi nga dyan, pag meron daw po tayong malapitan, close na close, very close, kailangan close talaga tayo sa Holy Spirit sapagkat kung hindi ka close, hindi mo iintindihan, hindi mo maunawaan, hindi mo malalaman. Kaya kailangan close ka sa Holy Spirit. Ibig sabihin, we have to commune with the Holy Spirit every day. Maaari nga, every time. Sabi nga, diba, pray without ceasing. Manalangin kang walang patid. Ako po ay makakapanalangin lang walang patid kung nagtatangs. Tangs lang ako ng tangs. Yun ang prayer ko na without ceasing. Naghugas ng pinggan, nakahiga, nakaupo, nagtitiklop ng damit. Pray without ceasing. Nagpe-pray in tongues lang po talaga ako. Yun lang po ang lagi kong ginagawa. Praying in tongues. Amen? At sabi rin dito, Jesus said, whoever believes in me, the scriptures has said, rivers of living water will flow from within them. Yan. By this he meant the Holy Spirit, whom those who believe in Him were later to receive. At the time, the Spirit had not yet been given, since Jesus had not yet been glorified. Alam niyo po, pagka po nasa inyo na yung Holy Spirit, mararamdaman mo. Rivers of living water, mararamdaman mo eh. Ako usually, pag nagpe-pray in tongues, maya-maya, hindi ko na mapigil, talagang dito, mula dito sa belly mo, lalabas at lalabas. Minsan sabi ko na, rababayanda. Mamaya-maya, pagka matagal na ako karamasa, karamatera,
na ako. Ibig sabihin may rivers na lumalabas. No? Nandun na yung Holy Spirit na talagang kumikilos. Dito po nagmumula sa belly natin, lalabas sa ating mga labi. At minsan, nakakapagsalita tayo ng mga bagay na from the Holy Spirit, na talagang masasabi mo na galing sa Holy Spirit at sinasabi mo sa kapatid mo. No? May pinasasabi ang Panginoon sa iyo. Ganyan. No po? May pinasasabi ang Holy Spirit sa iyo. Na nasasabi natin yan dahil tayo po ay naging mapanalangin sa Holy Spirit, and then rivers of living water flow. Nagpo-flow po yan out from our belly. Hallelujah. Sobrang liit kasi, hindi mo mabasa yan. Yeah, the Spirit of the Lord will rest on him. The Spirit of wisdom and of understanding, the Spirit of counsel and of might, the Spirit of the knowledge and the fear of the Lord. Oh, nasa ano na pala itong binabasa ko. So nakita natin na ang Panginoon Jesus ang mag-glorify when the Holy Spirit spoke to us. Pag ang Holy Spirit po ang nangusap sa atin, ang Panginoon ang mag-glorify. Ang sabi din dyan, the Holy Spirit is the life of the church. Kung wala ang Holy Spirit sa church, patay ang church. Dead church daw po ang isang church na hindi kumikilos ang Holy Spirit. So napakahalaga po ng Holy Spirit. Na po, dahil ang Holy Spirit po talaga ang magbibigay ng kalaguan. Ang Holy Spirit po talaga ang mangungusap sa bawat isa. Ang Holy Spirit, sabi nga, He will guide us, di ba? Ang sabi ng Holy Spirit, gagabayan niya tayo, papatnubayan niya na tayo. At ang Holy Spirit din ang tutulong for us to glorify Jesus. So nakita po natin na talagang ang Holy Spirit, hallelujah, siya po yung tutulong po sa atin. Hallelujah. There would be no faith. Na po, pag wala daw po ang Holy Spirit, we would have no hope and we would be void of love. Walang pag-ibig. Na po, pag wala ang Holy Spirit. Kaya po, ang buhay po ng ating church ay nakasalalay sa Holy Spirit. Salamat na lang, ang ating church ay buhay na church sapagkat nandito ang Holy Spirit. Palakpakan nga natin ang Holy Spirit. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Number 5, the fullness of God is found in Him. Number 5, yan. The Spirit of the Lord will rest on Him. The Spirit of wisdom and understanding. The Spirit of counsel and of might. The Spirit of the knowledge and fear of the Lord. So nakita po natin na Espiritu ng Panginoon na po ay darating yan sa atin. Po, magre-rest yan sa atin. Kung ibig sabihin na magre-rest, pupunta sa atin, mararanasan natin ang Holy Spirit sa ating buhay. So pag nandyan na yan, sabi nga, magkakaroon tayo ng wisdom, ng understanding. Na po, yung Spirit ng counsel and might, siya po yung magtuturo sa atin, paano ba tayo magkakaroon ng fear of the Lord. Amen. We can see the Spirit of God always works as part of a team. So, ang Espiritu ng Panginoon ay kasama sa team. Na po, ng team natin yan, ang Holy Spirit. Wisdom teams with the spirit of understanding. The spirit of counsel with that of might. The spirit of the knowledge of the Lord, the spirit of the fear of the Lord. That is where the fullness of the Spirit is found, who is the fullness of God. So nakita po natin yung kapunuan po ng Diyos. Ang kapunuan ng Diyos ay makikita natin sa Holy Spirit. Ng Holy Spirit po naman ang magbibigay sa atin yan. Ang kapunuan ng Diyos. Mararamdaman mo naman pagkapuno ka ng Holy Spirit, hindi ka rin makali.
no? Hindi ka mapakali, nag-speaking in tongues ka, nag-share ka, you are doing what the Holy Spirit is telling you to do. No, ginagampanan mo, ano ba ang ginagawa ng Holy Spirit sa buhay mo. No, yung sabi nga ay, yung fullness ng ating Panginoon ay tunay na makikita natin, magagampanan natin sapagkat nasa atin ang banal na Espiritu. At number 6, sabi doon, He makes us born again. Siguro naman, lahat tayo born again. Ano? Amen. Alam mo, pag hindi ka born again, hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos. No? Except a man, sabi sa John 3:3, except a man be born again, he will not enter the kingdom of God. Kaya akala nila, religion ang born again. No. Ang born again, it is a relationship. Relationship with the God who made us. Kasi mga tao, wala silang relationship sa Panginoon. Hindi nga nila alam na ang Diyos pala gumawa sa kanila. Alam nila, gumawa sa kanila, tatay at nanay nila. Hindi nila alam, Holy Spirit ang Panginoon ang gumawa po sa atin. Hindi po malilikha tayo kung wala po ang kapangyarihan ng Panginoon. Nakala natin, nanay at tatay mo lang ang may kinalaman? Hindi po. Sabi nga, mula pa lamang, sabi nga ay pinili ka na ng Panginoon. Wala pa yung langit, wala pa yung mundo. Pinili ka na ng Diyos. Di ba? Alam na ng Diyos kung ikaw ang ipapanganak. Alam na ng Diyos ang magiging buhay mo. Alam na niya anong mangyayari sa'yo. Kaya po may kinalaman ang Panginoon. May kinalaman ang Holy Spirit para tayo ay isilang sa mundong ito. At kaya kailangan, pag tayo sinilang sa mundong ito, we have to be born again. Sabi dyan, number 6. Hansi, number 6. Yan. Very truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Yan yung John 3:3. Hindi mo makikita ang Panginoon kung hindi ka born again. Kung hindi ka pinanganak sa Espiritu. Sabi dyan. Only through the Holy Spirit do we become known as children of God. It is His work in our lives that allows us to be born again. Nicodemus was a respected teacher of the people of Israel. Came to Jesus to congratulate Him for the great wonders He was doing. Pero ano sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Minsan, di ba, mga teachers of the law na antitindi. Di ba, si Nicodemus ay teacher of the law, pero hindi niya alam paano pumunta sa langit. Ganyan din ang maraming mga lingkod ng mga simbahan, no? Mga kaparian, mga kapastoran ng ibang relihiyon. Kasi pastor din ang tawag doon sa iba eh. No? Pero katulad na lang nung nabasa ko minsan, pastor sa Makati, nagkakasal ng LGBT. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Eh kung pastor ka, ba't di mo alam ang salita ng Diyos? Di ba? Wow, marami na pong ganyan ngayon. Sinasabing pastor sila, pero ang tinuturo nila ay mali. Hindi po sila nagtuturo ng katotohanan, ng sinasabi, ng salita ng Diyos. No? Kasi hindi naman talaga sila born again. Sila ay, kumbaga, religious spirit meron sila. Hindi yung espiritu ng born again na pastor. Kasi kung born again ka talaga na pastor, ang ituturo mo hindi tama na ikasal ang babae sa babae, ang lalaki sa lalaki. Di ba? Pero sila nagkakasal, pastor ang tawag sa kanila. Wow! Ba't tinawag ka pang pastor kung ang tinuturo mo naman ay ikapapahamak ng mga tupa mo? Sabi nga, ang isang bulag na tupa, ang isang bulag na nangunguna sa mga tupa, dadalhin niya ang kanyang mga tupa doon. Mahuhulog silang lahat sa apoy ng impyerno. Kasi bulag ang kanilang lingkod. Bulag ang kanilang pastor. Bulag ang lingkod ng Diyos na pinaglilingkuran nila. Napakahalaga na kailangan born again. Born again ka ba, Pastor John? Amen! Di ba? Siyempre, kailangan born again ang pastor natin. Kasi kung hindi born again ang pastor natin, huhulog niya tayo lahat sa apoy. Gaya naalala niyo yung preaching ko last Sunday, na yung great evangelist,
wow, ang tinding evangelist nito, talagang milyones ang nadadala niya sa Panginoon. Yung pala ganun ang, basta makakita pala siya ng mga tao, wala siyang nakikita kundi yung mga tao nalalaglag sa apoy ng impyerno. At pag nakita niya yung mga tao nalalaglag sa apoy ng impyerno, hindi sila born again. Iyak siya ng iyak. Iyak siya ng iyak. Wala siyang tigil ng kakaiyak. Kasi hindi born again yung mga tao. Kaya siya umiiyak. Pero kung born again yung mga tao, masaya siya. Amen? So napakahalaga po na tayo ay born again. Kasi actually hindi mo rin matatanggap ang Holy Spirit kung hindi ka born again. You could only accept the Holy Spirit kung ikaw ay born again. So alam na po natin na natatanggapin mo lamang ang Holy Spirit kung ikaw ay born again. Hallelujah. Jesus set as a powerful precedent. Once human birth has completed its purpose, every person requires another birth. Pag ipinanganak na raw po yung isang tao, meron pang isang kapanganakan na nag-aantay sa kanya. This can be obtained with the help of the Holy Spirit. So, mapapanganak daw tayong muli sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Amen? Hindi po tayong maboborn again kung walang tulong ang Holy Spirit. It is the Holy Spirit who gives us the conviction. Ang Holy Spirit ang nagko-convict sa atin para tanggapin natin si Jesus bilang Lord and Savior. Without the Holy Spirit, no one will convict us. So napakahalaga ng tungkulin ng Holy Spirit. Siya yung nagbibigay ng conviction sa mga tao upang yung mga tao ay ma-born again. Amen. And number 7, He reveals divine secrets. During the night, the mystery was revealed to Daniel in a vision. Then Daniel praised the God of heaven and said, "Praise be to the name of God of heaven," and said, "Praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are His. He changes times and seasons. He deposes kings and raises up others. He gives wisdom to the wise and knowledge to the discerning. He reveals deep and hidden things. He knows what lies in darkness, and light dwells in Him." So nakita po natin na ang Holy Spirit lamang ang magbibigay sa atin ng karunungan. Ano ba yung mga secrets na yan? Di ba? Kung merong mga secrets, the Holy Spirit will reveal to us. Minsan, di ba, sinasabi sa atin, lalo na yung mga prophet. Di ba? Pagka may prophet, siya yung magsasabi sa'yo ng ano ba, yung sikreto. Meron po nagsabi sa akin na, "Pastora, sumigi ka po ng kakapanalangin na talagang yung prayer na talagang yung, ano ba yun? Yung panalangin daw na talagang nagmumula sa ating belly na mag-pray ka ng ganong katindi," sabi niya. Kasi magbubukas ka ng isa pang church. Sabi niya ganon. So, siya yung binigyan ni Lord ng wisdom. Sa kanya ni-reveal yung secret. Na merong mabubuksang gawain through me, pero siya yung pinagsabihan ng Panginoon. Holy Spirit ang nagsabi sa kanya, di ba? So, ang Holy Spirit po ay nangungusap at sinasabi sa atin. Kung minsan hindi tayo nakakadinig o hindi tayo tumatanggap, meron somebody else that God will use para makita natin, marinig natin, malaman natin ano ba ang sinasabi ng Holy Spirit. Kasi minsan hindi natin alam. Pero may gagamitin at gagamitin ng Panginoon para i-reveal sa atin ang secret. Minsan, meron kang kausap, bigla na lang may i-reveal si Lord sa'yo na yung problema pala ng taong yun ay ganon. Di ba, minsan nangyayari sa akin yung ganon na yung may problema siya na parang nasasabi ko sa kanya, "Kapatid, may problema ka." Sinasabi ng Holy Spirit, may problema ka. Yung Holy Spirit ang nagsasabi sa atin, ano ba yung mga secret ng kausap mo. Baka siya ay talagang dumaranas ng matinding kapagsubukan. Dumaranas na siya ay walang pera. Di ba? Pag walang pera, dapat sensitive din po tayo.
magbigay, no? Magbigay tayo. Kasi once na sensitive ka sa Holy Spirit at nalaman mo, alam mo na walang pera eh. Actually, hindi mo na kailangan pang antayin ng Holy Spirit. Sinabi ng walang pera eh. Di bigyan mo na lang. Di ba? Nakinig ka na rin nun sa Holy Spirit. Ayun, ganyan po ang Panginoon mangungusap eh. Na minsan po talagang, wala ko talagang cash. Pero meron naman po akong savings na hindi ko ginagalaw yung savings na yun. Kasi minsan, ang savings natin, pag bumaba ka doon sa maintenance mo na balance, mauubos yun unti-unti. Kaya hindi ko po ginagalaw ang maintaining balance. Kasi once na ginalaw ko yung maintaining balance, mauubos. Pero salamat sa Panginoon, hindi niya pinabayaang maubos. Na kahit na nag-withdraw ako, kasi meron kaming kapatid na magmimisyon at meron kaming kasamang pastora na nasunugan. So, sabi ko, wala man lang ako maitulong sa kanila. So, withdraw ko. Tapos, pinadala ko sa kanila through GCash. Ibig sabihin ay talagang ang Panginoon na po ang mangungusap sa atin kung meron tayong dapat tulungan, meron tayong dapat ipag-pray, meron tayong dapat na encourage. It is the Holy Spirit, He is the one talking to us. Kaya maging sensitive lang po tayo sa pagkilos ng Holy Spirit. Na po? Kaya po, hallelujah, ang Holy Spirit po ang bahala. Naalala ko tuloy, nung Thursday, soaking night, nandito ba kayo mga, ayan, wala kayo ng soaking night? Ba't absent kayo? May pasok? Dati naman kayo uma-attend nun gabi na yun alas 7 na yun May pasok pa. Ayan. Papasalamat ako talaga nung soaking night. Wala talaga akong pera na. Ayun, sabi ko, pati pang tithes ko, nagastos ko na. Sabi ko, kasi meron nga akong, pag may pera kasi ako at meron akong inaabot ko. Kahit na pang tithes ko, inaabot ko. Pero hindi ko pababayaan, darating Sunday na hindi ako magika po. Nung Thursday na yon, of all, soaking night Sino magbibigay sa'yo soaking night? Pero purihin ng Panginoon. May nagbigay sa akin ng 1,000. Soaking night yun, Ibig sabihin, yung pangangailangan ko ay kinatagpo ng Holy Spirit, di ba? Kaya napakabuti ng ating Panginoon na talagang ang Holy Spirit, alam niya. He is the one who knows our needs. Alam niya kung ano yung kulang sa'yo. Kung wala kang pera, bibigyan ka niya. Di ba sabi nga kanina, kailangan lamang ay lagi tayong makipag-communicate. Lagi. Pag tayo na po ay nakikipag-communicate sa Holy Spirit, siya yung magbibigay sa atin ng pagpapala. Amen? Kaya huwag tayong titigil ng pakikipag-communion, pakikipag-communicate with the Holy Spirit, for He will be the one to bless us. At sabi nga nyon, hallelujah, the Holy Spirit reveals divine secrets. Gaya ng nangyari kay Daniel, na hallelujah, na dapat sila po ay mapaparusahan, papakain sila, doon sa mga leon. Pero nangusap sa kanya ang Holy Spirit. Hindi po sila nakain ng leon. Ang leon ang kumain doon sa mga sa mga dapat na hindi dapat, kasi sila Daniel ang nandun 'di ba? Dapat ang nandun ay yung mga ng hari, mga traidor. Hindi dapat si Daniel at yung ang mapunta doon. Ang nangyari, pinagtanggol ng Panginoon si Daniel, hindi siya nakain ng leon, at ang pinakain sa leon yung mga nagtraidor sa kanya. Imagine, wala naman siyang ginagawang masama, pero mga traidor nga mga kalaban. So sila ang ipinakain sa leon. Nagkaroon tuloy ng pagkain yung mga leon dahil gutom na gutom yung mga leon. Ilang araw hindi pinakain, ayun, may pagkain tuloy yung leon dahil sa kanila. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sabi doon, during the night, di ba? The mystery was revealed to Daniel in a vision. Ipinakita ng Panginoon kay Daniel yung vision. Praise be to the name of God forever and ever. Wisdom and power are His. He changes times and seasons. He deposes kings and raises up others. Siya po yung nagtatanggal ng mga hari at nagtatayo ng mga panibagong hari. Siya yung nagbibigay ng karunungan. Siya yung nagbibigay ng discernment. At siya yung nagre-reveal ng deep hidden things. Alam ng Panginoon yun. Kaya po, yun po ang ginagawa ng Holy Spirit. So nakita natin, ano yung 7 things na ginagawa ng yung Holy Spirit? Una, number 1, He is a person.
Di ba? Number 2, sabi doon, He is the comforter. Number 3, He is our guide. Siya yung gumagabay sa atin. Number 4, He is the one who glorifies Jesus. Number 5, He is the fullness of God. And He makes us born again. Number 7, He reveals divine secrets. Ngayon po, hallelujah, mag-worship po tayo, tapos po ay hingi tayo ng tawad sa Panginoon, hihingi tayo sa Panginoon, magpakauhaw tayo habang nag-worship tayo, lumapit tayo sa Panginoon, hallelujah, at talagang isurrender natin ang ating buhay sa Kanya, at ang Panginoon po, lalo na yung mga hindi pa nag-speaking in tongues dyan, ang Holy Spirit po ang gagabay po sa inyo, tutulong po sa bawat isa sa atin. Amen. Let us worship.